don't see, wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, baka meron. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi naniniwalang sangkot ang military at police officials sa umano'y planong destabilisasyon laban sa kanya. By virtue of the authority vested in me as the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I hereby declare the Philippines United States Balikatan Exercise 39-2024 closed, effective this day. Thank you. Balikatan 2024, formal nang tinapos ngayong araw. Full battle simulation para sa susunod na taon na paghahandaan na. Really, a major challenge is the submission of fraudulent fake documents, particularly from the China side. Pag-i-issue ng tourist visa sa Chinese nationals na nais pumasok ng Pilipinas sa ilalim sa mas mahigpit na proseso. Malakas na ulan, bumuhos sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ilang motorcycle taxi rider napilitang sumilong. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nananatili ang tiwala at kumpiyansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Sa gitna ito ng umano'y namumuong destabilisasyon laban sa kanyang administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi siya naniniwalang may sangkot na AFP at PNP officials sa naturang destab plot. Ito ang balita. I don't see, wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, baka merong mga gumagalaw na sumasama sa mga distab na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan, at siyempre lalo na sa officer corps, wala naman tayong nakikitang ganun na namumulitika ang mga pulis. Hindi nakatatanggap ng ulat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga aktibong opisyal ng pambansang pulisya at hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas na kasama sa umano'y nagpaplano ng destabilisasyon. Kaugnay ito sa ipinahayag kamakailan ni dating Senator Antonio Trillanes IV na umano'y ouster plot na pinaplano ng senior PNP personnel at retired AFP officials. Ayon kay Pangulong Marcos, wala siyang alam na mga pulis na namumulitika na maaaring masangkot sa planong pagpapabagsak sa Administrasyong Marcos. Giit ni PBBM, wala siyang nakikitang dahilan upang magsagawa ng loyalty check sa hanay ng mga pulis o ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng umuugong na may destab plot laban sa kanyang administrasyon. So, ang loyalty check, hindi ko alam kung ano yung loyalty check katotohanan. Ano sasabihin mo doon sa tao? Sasabihin, loyal ka ba sa akin? Siyempre, oo ang sagot nun, di ba? Kahit na hindi siya loyal sa'yo. Nananatili ang tiwala ng Commander-in-Chief sa PNP at AFP at nanawagan siya sa mga ito na manatiling profesional at maging tapat sa kanilang sinumpaang mga tungkulin sa bayan. Ang ano ko naman, kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng pulis, sa lahat ng armed forces. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi na pinatulan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aligasyon ni dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Agent Jonathan Morales. Nasangkot umano siya at ang aktres na si Maricel Soriano sa iligal na droga. Ayon sa Pangulo, hindi niya bibigyan ng importansya ang taong walang kredibilidad. Kinwestiyon rin ni PBBM ang record ng dating PDEA agent. Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oo, kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Nagsasagawa ng loyalty check ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa gitna ng ugong na destabilisasyon laban sa Marcos administration.
Gayunman wala namang namomonitor ang NCRPO na pulis na nakikipag-ugnayan sa International Criminal Court o ICC. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We are checking not only loyalty. The checking of personnel is they should be loyal to the Constitution, sumusunod sa batas. Inamin ng pamunuan ng National Capital Region Police Office na nagsasagawa sila ng loyalty check. Ito'y sa gitna ng hindi mamatay-matay na issue ng destabilisasyon laban sa Marcos administration. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates, mayroong programa ang Philippine National Police na inaalam hindi lamang ang loyalty o katapatan ng mga pulis, kundi pati na rin ang ginagawa ng mga ito. Isang programa yan ng Philippine National Police, lalong-lalo na dito sa NCRPO, to check each and every one. Okay? Ang tawag niyo doon, loyalty check, di ba? We are checking not only loyalty. The checking of personnel is they should be loyal to the Constitution, sumusunod sa batas. Kaya nga meron tayong internal cleansing, di ba? Chine-check natin kung nasan sila, baka nag-VIP security lang sila, so and so forth. And it's nothing but normal. Gayunman, sinabi ni Nartates na wala silang namomonitor na pulis na nakikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Hindi natin alam kung ano yung cooperation na sinasabi, basta walang cooperation doon. Dagdag ni Nartates, may posisyon na ang gobyerno kaugnay sa ICC, kaya't sino man ang lumalabag dito ay tiyak na maparurusahan. Based on the pronouncement of the DOJ as well as the applicable law, ang Philippine National Police natin, particularly dito sa NCR, kailangan hanggang ang level ng clearance ng actions nila is within dito sa aking level. And I'm responsible for the actions ng bawat isa within NCRPO, and siyempre mapaparusahan sila kung ano ang maling ginawa nila. Sa isang FB post, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mayroon siyang upper-classman na kumakausap ngayon sa mga pulis para makipagtulungan sa ICC at tumistigo laban sa kanila. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maghihigpit na ang Department of Foreign Affairs o DFA sa pag-i-issue ng visa sa Chinese nationals na papasok sa bansa. Ngunit paglilinaw ng ahensya, walang kinalaman dito ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Harleen Delgado, live. Harleen, bakit daw partikular lamang sa mga Chinese itong gagawing paghigpit sa visa issuance? Nel, ayon sa DFA, dahil ito sa mga naitalang pandaraya gaya ng mga peking dokumento na isinusumite ng ilang Chinese nationals sa nag-a-apply para sa tourist visa. Simula ngayong linggo, hihigpitan na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pag-issue ng tourist visa sa mga Chinese applicant. Ayon kay DFA Undersecretary Jesus Gary Domingo, dahil ito sa mga isinusumiting peking dokumento gaya ng identification cards, bank statements at certificate of employment at maging tangkang panunuhol sa mga consular staff. Really, a major challenge is the submission of fraudulent fake documents, particularly from the China side. And fixers brazenly advertise such things on WeChat and things like that. I think it's very easy to obtain a Philippine visa. Bilang solusyon, ire-require na ng ahensya ang Social Insurance Certificate sa Chinese applicants. Nakahalin tulad anya ng SSS at GSIS sa Pilipinas. Ito rin anya ang hinihingi ng ibang embahada ng mga ibang bansa sa China. So we're also looking at facial recognition systems to double-check the IDs. And again, the social insurance certification is a very good way, reliable way, to double-check documentations.
Mas magiging mabusisi na rin ang pagsuri sa bank statements and accounts, proof of financial capacity at employment certificates. Bukod dito, ire-require din ng DFA ang personal appearance ng individual Chinese applicants, kumpirmadong round-trip ticket, proof of payment at kumpirmadong hotel bookings. Pero sa group applications na hindi bababa sa 10 tao, hindi na ire-require ang personal interview at maaaring tour guide na lang ang humarap sa embahada o konsulado ng Pilipinas sa China. Why is also group application better in terms of security? These are non-renewable. You have to arrive together as a group and you leave together as a group. So we have to ensure that Chinese travel agencies and operators must have accredited Philippine partners, and we're looking at them being accredited to specific foreign service posts. Ang mga mare-reject ang visa application maaaring muling mag-apply pagkatapos ng 6 na buwan. Depende na lamang kung may clerical error lang at maaaring agad maitama. Nilinaw naman ng DFA na walang kinalaman ang mas mahigpit na visa policy sa iba pang national security concerns sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Bagkus magbibigay umano ito ng kumpiyansa sa Chinese tourists para hindi mabiktima ng mga krimen na konektado sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Is also for the good of the Chinese, because again, itong mga POGO na kalusot, who are their main victims? Fellow Chinese. No, it's not necessarily related to the other, say, national security considerations. Sa ngayon, pansamantalang inihinto ng DFA ang e-visa applications para sa Chinese applicants habang inaayos ang sistema, habang maaari naman ang pumasok sa bansa sa loob ng 7 araw kahit walang Philippine visa ang mga Chinese applicant na mayroon ng American, Japanese, Australian, Canadian o European visas. Nel, sa ngayon nakikipagtulungan na anya ang DFA sa Embahada ng China dito sa Pilipinas para nga matugunan o masolusyonan itong issue sa mga isinusumiting peke o fraudulent documents. Samantala, Nel, nakatakda namang pumunta sa China at iba pang Southeast Asian country si Undersecretary Domingo maging ilang pang DFA official para nga magkaroon ng inspeksyon sa mga ginagawang visa application sa iba't ibang foreign service posts ng Pilipinas sa ibang bansa. At yan munang update, balik sa Nel. Maraming salamat, Harleen Delgado. Nagbabala si Department of Justice Secretary Boying Remulla laban sa anyay mga notorious na dayuhan na illegal na nag-ooperate ng kanilang mga negosyo sa Pilipinas. Ginawa ng kalihim ang pahayag matapos makatanggap ng panibagong set na mga kasong isinampa laban sa mga abusadong Chinese national na umunay sangkot sa operasyon ng isang prostitution o scam hub sa Pasay City na ni-raid ng mga otoridad noong October 27, 2023. Batay sa affidavit of complaint na inihain sa DOJ, sinampahan ng kasong serious illegal detention at sari-saring paglabag sa anti-trafficking laws ang 26 na Chinese respondents. Muling binigyan din ni Secretary Remulla ang obligasyon ng pamahalaan na proteksyonan ang ating mga mamamayan laban sa mga mapang-abusong dayuhan na nagsasamantala sa mga Pilipino. Naranasan kanina sa ilang bahagi ng Metro Manila ang malakas na pagbuhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, maaaring sa mga susunod na araw ay makararanas na ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Ito ang balita ni JP Nunez. Wala po akong dalang payong kasi nag-joyride lang po ako. Since yung rider po, wala po siyang kapote. Meron po siyang kapote kaso isa lang. Bumuhos ang malakas na ulan kanina sa ilang bahagi ng Metro Manila bandang 1:00 ng hapon. Sa sobrang lakas ng ulan na bumagsak sa Quezon City, napasilong ang pasahero at rider ng motorcycle taxi sa maliit na bubong ng isang establishmento. Dahil isa lang ang kanilang kapote, nagpatila muna sila bago bumiyahe ulit. Ayon sa driver na si Ronnie Lingon, hindi rin niya inaasahan ang pag-ulan sa gitna ng mainit na panahon. Inasaan niyo bang uulan? Hindi nga sir eh. Kaya isang kapote lang dala ko eh. Yung angkas ko, walang kasama kapote. Wala, patila na lang ng ulan. Ang magjuhin na sina Ferdinand at Jesus na galing pang Caloocan, sakay ng motorsiklo ay napilitan ding sumilong. Wala silang dalang kapote o payong dahil tirik naman ang araw kaninang tanghali. Hindi ko naman na-expect na uulan ng ganito kasi alam ko, nag-init pa eh.
Ang init-init po ng panahon kanina eh. Biglang bumagsak ako kaya ito sumilong kami para hindi kami mabasa. Nakapagdala ba kayong kapote? Wala ho, hindi namin nasaan eh. Ngunit ang empleyadong si Genesis hindi na kinailangang sumilong kahit malakas ang ulan. Lagi din daw naman siyang may dalang payong pananggalang sa matinding sikat ng araw. Malakas din eh. Hindi na inasahan. Buti may dala kayong payong. Palagi naman po akong dadala kasi mainit nga eh. Samantala ang street dweller na si Alan, sinamantalang sahurin ng timba ang bumuhos na ulan. Nagamit niya ito para sa paglalaban ng ilang kumot, habang ang ibang naipon naman ay ipampapaligo ng aso at panghugas ng plato. Baka yung tulong ng ulan, kapagbanlaw ng kumot at mga damit. Ayon sa Pag-asa, ngayong kalagitnaan ng buwan ng Mayo ay magsisimula na ang mahihina hanggang sa malakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon at gabi. Kahit tag-init po tayo ngayon, pero nasa buwan na po tayo ng Mayo. So after po ng mid-May, yan na po yung kumbaga parang transition period na po natin, papunta po tayo dun sa tag-ulan. So kapag ganitong buwan po talaga ng Mayo, mas dadalas na po yung mga thunderstorm po natin sa hapon at gabi. Unlike po no April na mababa po yung chance ng mga cloud formation po natin. Dahil sa mga pag-ulan, maaaring lalamig na rin ang temperatura at mababawasan na ang heat index na epekto ng matinding sikat ng araw. Di nga po magtatagal yung ganun kaalinsangan na panahon dahil nga po makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. At kapag nakaranas po tayo ng pag-ulan, kahit papano po ay mababawasan yung init na ating nararamdaman. Paalala ng Pag-asa sa publiko, mas mabuting magbaon na rin ng payong o kapote dahil sa mga localized thunderstorm na pwedeng maranasan sa hapon at gabi. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binisita ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Socsargen Region na naapektuhan ng El Nino phenomenon. Namahagi rin ng iba't ibang tulong ang pamahalaan sa riyon, lalo na para sa mga magsasaka at mangingisda na nasira ang kabuhayan dahil sa matinding tagtuyot. Ito ang balita. Hindi lang po ito minsanan po na pagbigay ng tulong. Patuloy po ito. Ito isang bahagi lamang ng malawakang programa upang tiyakin na ang mga nasalanta, ang mga naging biktima, ang mga nahihirapan dahil sa tagtuyot na dala ng El Nino ay patuloy na nasusuportahan. Malaki na ang ikinalugi ng sektor ng agrikultura dahil sa matinding tagtuyot na nararanasan dulot ng El Nino phenomenon. Kaya naman ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi titigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng suporta at ayuda sa mga naapektuhan ng El Nino, lalo na sa mga magsasaka at mangingisda. Kanina, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng 10,000 pesos na presidential assistance sa mga magsasaka at mangingisda sa Sultan Kudarat. 5,000 pesos na ayuda sa mga magsasaka mula sa Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF. Food packs at 10,000 piso rin mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Namahagi rin ng tulong ang Labor Department sa ilalim ng TUPAD program. Bukod pa ito sa ibang assistance mula sa ibang ahensya ng pamahalaan. Pagkatapos ito ay namahagi rin ng iba't ibang tulong ang Pangulo sa General Santos City. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., aabot na sa 6 billion pesos ang ikinalugi ng agriculture sector. Napakalaki ng nawawala sa sektor ng agrikultura dahil sa kalamidad na ito. Mahigit 100,000 mangingisda at magsasaka at mahigit 100,000 hektarya ng sakahan at palaisdaan ang naapektuhan sa El Nino. Kung susumahin po ay halos 6 na bilyong piso na ang pagkalugi sa sektor ng agrikultura. Binigyan ng Office of the President ang City Government ng Jensan ng 10 million pesos, 50 million pesos naman sa South Cotabato Provincial Government at 50 million naman sa Sarangani Province. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inanunsyo ng Federal Government of Australia ang pagkakaroon ng Commonwealth Track Payment
upang suportahan ang ilang piling grupo ng estudyante na nagsasagawa ng mandatory work placement. Kasama sa mga maaaring mag-avail nito, yung mga mag-aaral upang maging teacher, nurse, midwife o social worker. Sila ay eligible na makakuha ng 319.50 Australian dollars kada linggo habang nagte-training. Kabilang sa layunin ng programang ito ang matulungan ng mga estudyante na makapagtapos at mabayaran ang kanilang student debt. Gayon din upang makahikayat pa ng mas marami na maging teacher, nurse, midwife o social worker. Naantala ang paglalagay ng barrier para harangan ang view ng Mount Fuji sa isang sikat na photo spot sa Japan. Ang naturang barrier screen ay nakatakda ng itayo sa isang convenience store noong 1 linggo. Ngunit ayon sa isang opisyal ng Fujikawa Guchiko Town, nagkaroon ng problema sa pagdadala ng mga kailangang materyales. Ang paglalagay ng barrier ay bunsod ng reklamo ng ilang residente na nagdudulot umano ng grabeng traffic ang mga dumadayo sa lugar at ilang hindi disiplinadong turista. Formal nang natapos ngayong araw ang balikatan exercises sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para sa taong ito. Itinuturing na tagumpay ang mahigit 2 linggong pagsasanay na nilahukan ng mahigit 16,000 tropang militar ng dalawang bansa. At ngayon pa lang pinagpaplanuhan na ang susunod na edisyon ng pagsasanay sa susunod na taon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. By virtue of the authority vested in me as the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I hereby declare the Philippines-United States Balikatan Exercise 39-2024 closed, effective this date. Thank you. Opisyal nang nagtapos ang 39th iteration ng Balikatan Exercise sa pagitan ng Sandataang Lakas ng Pilipinas at Estados Unidos ngayong araw. April 22, nagsimula ang balikatan kung saan tumagal ito ng 18 araw. Nasa 5,000 Pilipinong sundalo ang nakibahagi, 11,000 tauhan naman mula sa US, mula sa iba't ibang sangay ng kanilang sandataang lakas. 150 personnel ng Australian Defence Force, 100 French Navy contingent at 14 na bansa ang naging observer sa pagsasanay. Balikatan is a tangible and perfect demonstration of U.S. and Philippine resolve to strengthen the alliance in an increasingly complex security environment by increasing our interoperability bilaterally and lethality across the land, air, sea, space, and cyberspace domains. Naging matagumpay ang isinagawang balikatan kung saan nagsagawa ng command and control exercise, field training exercise at humanitarian civic assistance. Gaya ng maritime security operation, amphibious operation, conventional warfare, air missile defense at live fire training. Balikatan has provided an avenue in which we continuously strive for cohesion and integration to further amplify combat readiness built on mutual confidence and respect, reaffirming our collective and shared goals of peace and stability in the region. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., nakausap niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon at ipinaabot nito ang pagbati sa lahat ng naging parte ng balikatan mula sa mga sundalong Pilipino at Amerikano sa matagumpay na pagsasanay ngayong taon. Aniya, tinitingnan ng Pangulo ang full battle simulation ng balikatan sa susunod na taon. And he looks forward to next year's exercise, which will be I believe, the full battle simulation, which will put to the test the combined capabilities in the most realistic of scenarios possible, with safety in mind. Kaya naman ang Armed Forces of the Philippines nagsimula ng maghanda para sa susunod na balikatan.
bago pa man umalis sa bansa ang mga Amerikanong sundalo na sumabak sa 39-2024 balikatan ay magsasagawa na ng inisyal na pagpupulong ang mga leader ng dalawang panig upang planuhin ang susunod na pagsasanay. I believe that next year's exercise would be more complex, as mentioned by General Marvin Licudine, and I was told that starting this afternoon, they will already start the planning process for next year's Balikatan exercise. Ayon kay Major General Marvin Licudini, Balikatan Executive Director, para sa Philippine Contingent, mas challenging at komplikado ang susunod na pagsasanay. The full battle test would mean a test of every capability that we have, not necessarily firing everything, but a test of the operations, a test of our integration as a combined and joint force, the interoperability that we had. Those are what we would be testing for next year. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Welcome kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang intensyon ng French government na sumali sa military exercises sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Pangulong Marcos, indikasyon ito ng lumalaking suporta ng international community sa ipinaglalaban ng Pilipinas na sovereign rights sa WPS. Nagpasalamat si PBBM sa suporta na ito na anyay malaking tulong upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Kaya napakalaking bagay yan dahil ito lang ang paraan upang magarantiya natin na ang West Philippine Sea ay patuloy ang tinatawag na freedom of navigation at ang daming dumadaan dyan at yung tinatawag na global economy ay umaasa at kinakailangan para ang global economy ay gumanda, kailangan libre, ligtas ang lugar ng West Philippine Sea. Nakabalik na sa serbisyo si Police Colonel Alan Umipig matapos ang issue sa pagkamatay ng menor de edad na si Gerhod Jemboy Baltasar sa Navotas City noong 1 taon. Si Umipig ay inalis sa pwesto noon bilang hepe ng Navotas sa kasagsagan ng investigasyon sa insidente. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Properly investigated, umabot siya sa summary hearing, and the rest ay naparusahan, and then siya ay reprimanded. Okay? So, dumaan naman sa process. Nakaligtas na sa administrative case si Police Colonel Alan Umipig, ang dating Chief of Police ng Navotas City na inalis sa pwesto sa isyu ng pagkamatay ng menor de edad na si Gerhod Jemboy Baltasar noong August 2023. Si Umipig ay nasampahan sa Internal Affairs Service na reklamong falsification of public document at dishonesty dahil sa umano'y tangkang pagtatakip sa 11 tauhan nito na isinangkot sa krimen. Ayon kay National Capital Region Police Office Director, Police Major General Jose Melencio Nartates, absuelto sa kasong administratibo si Umipig matapos ang masusing investigasyon sa insidente. Ginawa niya naman ng paraan o ginawa niya naman yung duty bilang isang chief of police doon sa insidente yon. Kanya nga lang talagang meron lang mga insidente na ganyan na hindi mo maiwasan. Gayunman, mayroon ani ang mga tauhan si Umipig na naalis sa serbisyo. May isang nahatulang makulong, may na-demote at mayroon ding nasuspende. Ang pinakamataas doon is dismissal doon sa mga kasama niya. Umabot 23 ata yung lahat-lahat sila. And about 12 ang na-dismiss natin doon. Yung iba na-demote, including yung 2 officer. August 2023, nang mapatay ng mga tauhan ni Umipig ang menor de edad na si Jemboy Baltasar dahil sa mistaken identity. Si Umipig ang bagong Chief of Police ng Navotas matapos na italaga kahapon, May 9, 2024.
Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpasaklolo sa Valenzuela City Government ang ilan pang mga biktima na umano'y palit-ulo scam ng isang ospital sa lungsod kung saan ginigipit ang mga pasyente na hindi nakababayad ng kanilang hospital bill. Samantala, naglabas na ng warrant of arrest ang Metropolitan Trial Court Branch 159 laban sa 3 staff ng ospital, bunsod ng mga nauna pang reklamo hinggil sa umano'y illegal na pagdidetene sa mga pasyente. Ito ang balita ni Joan Nano. Well, unang-una, ganun din ang aking pasasalamat. Dahil kung hindi ho dahil sa kanila, hindi ho natin mahahanapan ng solusyon ito. Hindi ko inakalain na sa private hospital pa mangyayari pala ang ganitong palit-ulo scam natin, no? Matapos na humarap sa media noong Abril ang ilang mga nagrereklamo hinggil sa umano'y panggigipit ng isang pribadong ospital sa Valenzuela City. Nagpasaklolo na rin sa local government ang ilan pang mga biktima kanina na sinasabing illegal rin silang hinold ng Allied Care Experts Medical Center sa Valenzuela hanggat hindi sila nakakabayad ng hospital bill. Base sa salaysay ni Neriza Zafra, October 2017 nang ipanganak niya noon ang kanyang premature baby sa ospital. Inabot umano ng halos kalahating milyong piso ang kanilang bill sa Ace Hospital, pero nasa 200,000 pesos lamang ang kanilang kayang bayaran. Dahil sa insidente, 1 buwan umanong hinold ng ospital ang kanyang baby. Isang bangungot po yung ginawa nila sa amin. Alam po nila, nang hihingi na lang ako ng pagkain sa mga pasyente, yung mga bantay ng pasyente sa ospital para pakaisaan ako naiwan sa bahay. Yung ultimong pasyente ko nasa ospital nila, doktor, mga nurse, nagbibigay, nag-aambagan para sa pambili ng gamot na hindi ko na kayang ibigay. Ganun po sila kalala. Nagmamakaawa ako sa admin. Bigyan ako ng promissory note kasi walang-wala po kami. Gaya ni Nerissa, inabot rin ng halos 300,000 pesos ang bill sa Ace Hospital ni Cherry Luvic Ignacio at ng kanyang pamilya nang dahil lamang sa COVID-19 noong 2021. Ayon sa ospital, naubos umano ang laman ng kanyang health card, kaya't kinakailangan na niyang magbayad ng cash. Dahil dito, hindi rin sila agad na pinayagang makalabas ng ospital dahilan para lalong lumobo ang kanilang bill. Nung binigay na po nila yung bill ko, yun yung time na wala na po, bali, sent home na ako ng doktor. And dun po nila sinabi sa akin na, max out na po yung card nyo. Sabi ko, paano po yun? Wala po akong pambayad kasi ang meron na nga pa yung HMO ko. And yun ang sabi na kailangan kasi na, na bayaran yun. Sabi nga, hanggang sa sabi ko, pwede po bang mag-request ng promissory note? Hindi po honor dito ang promissory note. So, ayun na, nagsimula na ako magkaroon ng anxiety attack. Nakapaghai na ng formal na reklamo ang mga biktima laban sa ospital. Samantala, nagpalabas na rin ng warrant of arrest ang Metropolitan Trial Court Branch 109 laban sa 3 staff ng Ace Hospital sa Valenzuela kaugnay sa kasong grave coercion. Nauna nang inireklamo ng ilang mga biktima ang umano'y hindi pagpapalabas sa kanila sa ospital, maging ang kanilang mga nagbabantay na kaanak hanggat hindi sila nakapagbabayad ng bill. Gayunman, mariin itong pinabulaanan ng pamunuan ng ospital. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, pawang mga doktor ang may-ari ng Ace Hospital, kaya't nakalulungkot anyang isipin na gano'n na lamang ang panggigipit nila sa mga pasyente. Nanawagan naman ang alkalde sa Department of Health na ipasara na ang ospital upang maiwasan na makapangbiktima pa ng iba. I am calling the attention of Secretary Ted Herbosa to act upon this already. Kung kailangan pong ipasara po yung ospital, ipasara na ho at tutulong pa ho ang lokal na pamahalaan para po hindi na po mabiktima at marami pa silang mabiktima pa dito sa aming lugar. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Huwag baliwalain kung ikaw ay naipitan ng ugat sa bandang likuran. Dahil kapag ito ay napapabayaan, ito ay maaaring magdulot ng komplikasyon tulad ng herniated disc na sanhi na kilala sa tawag na sciatica. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. So when you
you say sciatica, it actually refers to nerve pain, no? Ito yung pain na nanggagaling sa nerve sa likod kapag naiipit siya, either by yung tinatawag nating slip disc. Ayon kay Dr. Benaventura Alfredo Canto, isang orthopedic spine surgeon ng Makati Medical Center, hindi dapat pinapatagal ang pananakit ng likod na dulot ng sciatica dahil ang naipit na ugat ay maaaring magdulot ng komplikasyon tulad ng motor weakness sa katawan ng tao na kailangan ng sumailalim sa agarang gamutan. Pag medyo matagal na, halimbawa tinitiis nyo yung sakit, hindi nyo dinadala sa doktor, yung nerve natin, dahil ipit na ipit, syempre, konting-konting namamatay yung mga cells. Hindi makadalo yung dugo dun sa nerve para sa kanyang nutrition. So the patient, usually longer cases, hindi lang pain, nagsisimula ng magmanhid yung paa. So therefore, mas kailangan urgent yung treatment. Dagdag pa niya, kapag nakakaramdam na ng sintomas na sciatica, maiging maipakonsulta agad sa espesyalista, panatilihin ang proper posture at ugaliin ang pag-ehersisyo upang maiwasan ng paglala nito. Kung yun ang nararamdaman ho ninyo, yung sciatica, yung pababa, yung may parang searing pain pababa mula puwet hanggang paa, or masakit ang likod nyo na matagal na ho, hindi ho gumagaling, kailangan pa-check ho na ninyo. Iwasan ho yung laging nakupo, no? Yung talaga yung nakakasama sa atin lahat, no? Keso sa bahay or sa opisina, maintain proper posture all the time as much as you can, and then, exercise na lang parate. Alamin ang iba pang detalye ukol sa sciatica. Manood ng Dr. Sun TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakauwi na ng Pilipinas ang Filipino seafarer ng MSC Aris na kinubkot ng Iran noong April 13 habang naglalayag sa Strait of Hormuz. Ang kababayan nating Pinoy ay kabilang sa 7 crew na pinalaya ng Iranian authorities. Labis naman pinasalamatan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa lahat ng kanilang effort upang mapalaya ang ating kababayan. Sa ngayon ay patuloy na nakikipagtulungan ang DMW sa DFA, gayon din sa agent at manning agency para sa ligtas na pagpapalaya sa 3 pang Pinoy crew na nasa kustodiya ng Iranian authorities. Makalipas ang 1 buwan, natapos na ang ginagawang pagkukumpuni sa runway ng Davao International Airport. Balik na ang operasyon ng paliparan at fully operational na ang runway. Ito ang balita ni Lane Moreno. All the works needed to repair the damaged portions of the runway are all completed na. Fully operational na uli ang Davao International Airport simula ngayong araw. Kahapon, kinansilan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang kanilang inilabas na notice to airmen para sa 4-hour daily closure ng runway. April 7, isinara ang runway mula 12 a.m. hanggang 4 a.m. Ito ay para tanggalin at palitan ng 1,200 square meters na surface na nasira at para sa repainting ng runway markings. Ilan sa mga flights na tinamaan ng runway closure ay ang PR2821 Manila Davao, PR2822 Davao Manila, PR2807 Manila Davao, PR2808 Davao Manila at 2 pang flights ng Cebu Pacific at isang flight ng AirAsia. Ayon kay Kaap Manager Rex Obsena, bagamat tapos na ang repair, may mga kaunti pang aayusin sa paliparan, tulad ng maliliit na bahagi na ipapatag malapit sa landing at take-off area. These are very trivial na mga works na lang, no. That would not require us to close the runway anymore kasi we will be doing the minor rectifications during daytime and during times nga walang traffic, no. Kasi there are a few minutes or a few an hour na meron tayong medyo lean masyado, but that is in close coordination with the air traffic control tower.
May 31 pa sana nakatakdang buksan ng runway pero maaga itong natapos. Gayunpaman, tiniyak ng CAAP na dumaan sa wastong proseso at standard ang kanilang pagkukumpuni. Maging ang asfalto na nabasa ng ulan habang ongoing ang repair ay tinanggal nila. Ipinapaubaya naman ng CAAP sa mga airline companies kung kailan nila ibabalik sa regular schedule ang kanilang mga flights. Minamadali na rin ng CAAP na maaprubahan na ng Department of Transportation ang pagkakaroon ng Davao International Airport Authority na mangangasiwa sa paliparan upang magkaroon ng pondo sa pagpapatayo ng passenger terminal building, pag-aayos ng mga palikuran at air conditioning system. Samantala, ilang mga flights naman sa Tacloban Airport ang apektado matapos ang runway closure mula May 2 hanggang 31, 2024. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaisa ang Department of Education, Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority at Commission on Higher Education sa hangaring mabigyan ng magandang trabaho ang mga magsisipagtapos ng senior high school. Layon din nilang maihanda ang mga mag-aaral na nagbabalak kumuha agad ng trabaho pagka-graduate ng senior high. Ito ang balita ni Jedner Resina. Napaka-importante yan dahil libre na po yung assessment ng ating mga senior high school graduates sa TVET. No? Pag magkakaroon sila ng NC1 or NC2, libre na po yan. Libreng national certification para sa Technical Vocational Livelihood o TVL track students. Ito ang isa sa 2 joint memorandum circulars na nilagdaan ng Department of Education, Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at ng Commission on Higher Education para paunlarin ang education system ng bansa at maihanda para sa trabaho ang mga magsisipagtapos na senior high school students. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, may pondo nang nakalaan para rito. Tiniyak rin ng senador na ang makukuhang certification ay magagamit ng mga mag-aaral kapag sila ay naghahanap ng trabaho. With itong GMC at may pondo na 520 plus million, libre yung kanilang assessment. Pag bumasa sila, makakuha sila ng NC1, NC2, automatic yan. Magagamit na yan paghahanap ng trabaho. Dagdag niya na napakalaking bagay itong libreng assessment para sa mga senior high school students dahil simula nang ma-implement ang K-12 program, walang hawak na certification ng graduates na nagpapatunay na sila ay nakapag-aral ng TVL. Bukod rito, kasama sa nilagdaang kasunduan ngayong araw, ang paglalagay ng Technical and Vocational Education and Training o TVET sa lahat ng strands ng SHS. Paliwanag ni DepEd spokesperson Undersecretary Michael Poa, makatutulong ang TVET sa pagdaragdag ng skills sa mga mag-aaral na maaari nilang magamit sa paghahanap ng trabaho. Whether you're in the academic track, not necessarily textbook pwedeng sa academic track, at least meron equipped na sila ng skills, they can take the certification, mas magiging attractive sila for employers in terms of hiring them right after senior high school. Mas mataas aniya na employability ang tinitingnan ng DepEd para sa mga senior high school graduates dahil sa akbang na ito. Sa DOLE, meron tayong ginagawang coordination sa kanila para makita din natin kung ano talaga yung industry demand sa ngayon. At with all of those put together, mas magiging attractive po at tataas ang employability ng ating senior high school. Sinabi rin ni Yusek Poa, nakasabay ng pagre-review sa SHS curriculum ay magandang maisama na rito ang TVET. Actually, maganda nga yung timing because isasabay natin siya dito sa ating review ng senior high school curriculum. Ang mangyayari po, magkakaroon ng TWG, tapos pagpaplanuhin kung saan exactly i-embed yung mga TVET across all tracks. Siniguro naman niya na walang delay na magaganap sa inaasahang pilot implementation ng revised SHS curriculum sa school year 2025-2026. Jedner Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas ng Korean pop supergroup BTS leader na si RM ang kanyang pinakabagong single entitled Come Back to Me.
Ito ang unang single sa bagong album na ilalabas ni RM sa May 24. Tampok sa bagong album ni Kim Namjoon na Right Place, Wrong Person, ang 11 tracks na pawang mga original composition ng rapper-songwriter. Ipinamalas naman ni RM ang kanyang husay sa pag-arte sa kanyang bagong music video kung saan tampok ang iba't iba niyang karakter. Matutungayan na ngayong linggo ang digital streaming ng Wish Date Unexpected sa official YouTube channel ng KDR Music House. Atin muling balikan ang kakaibang eksena at ang saya at kilig na hatid ng 12th installment ng Wish Date Concert Series. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Puno ng sorpresa, kakaibang plot twist. Yan ang natunghayan ng mga wishers sa ika-12 installment ng Wish Date na pinamagatang Unexpected. Pero kung na-miss mo ang Wish Date Unexpected sa SM Mall of Asia Arena noong nakaraan, o sadyang nais mapanood muli ang mga eksena na nagpatawa, nagpaiyak, at nagbigay inspirasyon, at gusto muling maranasan ang saya at kilig na hatid ay short film at live concert, sabay-sabay nating balikan at panoorin ang Wish Date Unexpected sa digital streaming nito sa official YouTube channel ng KDR Music House. Can I ask you? Yes, of course. If 5 years from now, at single pa rin tayo, pwede kayang tayo na lang dalawa? Ang naging role ko, ako si Julia, fiancé ako ni Solomon. Yung tama ba, learning? Yes. Yung natutunan ko sa story na huwag mong ibigay lahat magtira ka din sa sarili mo. Lahat ng naging story dito, parang based siya sa totoong buhay. Nangyayari talaga siya. So, sana yung mga makakapanood po ay meron din po silang matutunan. Pero hindi lang ang plot twist na short film ang magsusurpresa sa mga wisher, kundi pati na rin ang mga awiting handog ng mga featured OPM artist na talaga namang nagbigay kulay at buhay sa bawat eksena. Saksihan ang performances ng Six Cycle Mind, Arthur Miguel, Cup of Joe, Julian San Jose, at KDR Music House artist na si Haki. Ang surreal pa rin po ng feeling, and every time na mag-perform po ako, sobrang happy ko po. Yung concept po ng Wish 1075 and KDR Music House, it's a really unique concept po. Kasi I grew up watching only movies, iba rin po yung sa theatrical, iba rin naman po yung concert lang. Pero ito po, pinagsama-sama siya, and I'm really thankful and grateful to be a part of it po. So, ayun po, it's very unique. Mag-stream na sa KDR Music House ngayong linggo, May 12, 2024 at magkaroon ng panibagong perspektibo sa kahulugan ng Unexpected. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat at shoutout kina Prince McKinley Mar Sorilla, Johnson Apolinario, Jose Filosopo, Angelito Lorin, Florentina Landong, Arbues Julius. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 10:4 na nagsasabi, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid na bawat sumasampalataya. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi at happy weekend.